Okay, andito na ba lahat? Okay, may mga grupo na kayo? Ayan, meron na. Sige. Join po kayo sa kanila. Ayan. Ako dito, maraming cum laude. Oh. Okay. Sige, let us pray. Let us pray. Lord, thank you for the time that you have allowed us once again to go through hermeneutics class. And I pray, Lord, that you will remind them, Lord, sa mga naaral namin last month. We pray, Lord, na kayo din po ang patuloy na kumilos sa kanila na maunawaan po nila yung passage. Kumilos po ang banal na Espiritu sa kanila dahil ang banal na Espiritu din ang siyang aming tagapagturo. Siya ay tagapagbigay, Panginoon Ama, ng pag-unawa sa lahat ng aming mga inaaral. I pray, Lord, na kumilos po kayo at may this help each one, Lord God, na tunay na lumago sa kung paano po namin i-approach ang inyong salita sa mga araw, Panginoon Ama, na kami po ay magka-quiet time o magbabasa, Panginoon Ama, ng inyong passage. So bless us, O God, this afternoon. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so kagabi ko lang ito naisip. So matutulog na ako. Sayang, sana hindi ko na naisip. Kasi tinapos ko na, plano ko i-run through sa inyo lahat. Okay, plano ko i-run through sa inyo yung Romans 12:1. Okay? So, Romans 12:1, taga lang, ilan tayong grupo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 groups. Okay, parang laki ng grupo nyo dyan, ah. Lahat na kayo nag-conglomerate kay Sister Cheryl, ah. Wala naman tong grading, ano lang, at least makapag-discuss kayo with your group, paano nyo i-approach yung Romans chapter 12, verse 1 and 2. Hindi naman mahirap yung passage. For sure, alam nyo na yung passage na ito, napakinggan nyo na kung paano ituro, pero maganda na i-apply nyo yung inyong natutunan dito sa Romans, yung natutunan natin last week sa observation, yung content, context, comparison, culture, and consultation. So, ibig sabihin, open notes ito. Pwede kayo mag-open ng, kunyari, kung may Bible software kayo, kung may concordance kayo sa computer nyo, tablet ninyo, cellphone ninyo, pwede nyo gamitin lahat ng mga yon. So, kasi meron namang consultation. Pero bago kayo mag-consult, medyo ihuli nyo na yon. Pagka wala na kayong maisip pa. Okay? So, kung i-approach natin ngayon, alamin nyo, syempre yung content, ibig sabihin ng content, binasa mo lahat at alam mo kung ano yung nilalaman ng verse 1 and 2 ng Romans 12. Okay? Yung context, ibig sabihin ng context, you are not to take Romans 12, 1 and 2 eisegetically na siya lang. So, bakit ito kinukuman? Saan nanggagaling si Paul nung binanggit niya o sinulat niya yung Romans chapter 12, verse 1? Saan nanggaling yun? Okay? And then yung comparison, syempre may mga words dyan na pwede nyong gamitin. Yung Bible, di ba sabi ko nga, meron tayo sa Bible ninyo na merong cross-reference. Tignan nyo kung ano yung cross-reference ng a certain word na tingin yung importante. Okay? So, i-compare nyo siya with other passages. Yung culture, syempre, may word dyan na pwede nyo tignan, ano ba sa culture nila itong word na ito? Ano ba yung paggamit nito? Paano ba ito iintindihin sa kanilang panahon? And then consultation nga, you can look, open internet kayo, bahala kayo, wala ditong cheating. Kung makakapag-come up kayo ng mas maayos na understanding ng Romans 12:1 and 2, wag lang AI. Masyado ng cheating yung AI eh. So,
mag-AI na kayo pag-uwi nyo sa bahay. Okay? Pero kunyari daw, hanap kayo, kunyari daw, kung concordance kailangan nyo dito, hanap kayo sa internet kung paano yon. Wag lang AI kasi may bibigay kagad ng AI lahat yan eh. Kung magaling kayo gumawa ng prompt, eh wala na. Pagalingan ng prompt yan eh. So kapag maganda yung prompt ninyo, magiging detailed talaga yon. Okay? So ito yung target ninyo. Mamaya after ninyo dyan, i-discuss ko ngayon, ayon do sa book ni Hendricks, kung paano niya in-interpret yung passage na ito. Tapos para ma-check din ninyo, okay, ganito kami, tama, ito yung aming nakita dito, ito yung naisip namin dito. So, mga ilang minutes kailangan ninyo? 2 days. 1 and 2 lang yan, kayang-kaya nyo yun. Siguro mga 15? hindi 15 hours. 15 hours. Sobra na 15 hours. 15 minutes. Pag mag-isip, basahin nyo muna as a group, basahin nyo individually, and then mag-share kayo kung ano yung mga bagay na tingin yung importante. Okay, ang basihan ninyo ito, content, context, comparison, culture, and consultation. Okay, time starts now. So kung 1:07, 15 minutes, Nox. 22. Okay, so 1:23. Sige, hanggang 1:25. 1:25. Observation lang muna tayo Observation part pa lang, walang interpretation. Observe and interpretation pala, sorry. Observe, interpretation, wala pang application. Observe, interpretation.
Kailangan niyo pa ba ng extra 5 minutes pa? Sige, hanggang 1:30. Last na yan, hanggang 1:30. At least kung ano lang naman, hindi nyo kailangan matapos. At least meron kayong nagawa kahit papano. Huwag naman sermon. Observation tsaka interpretation pa lang tayo.
okay na yun. Kung hanggang saan lang, okay na yun. At least nakapag-discuss kayo, medyo na-apply nyo yung kailangan nyong i-apply, hanapin, yung kailangan hanapin. I'm not expecting naman na gagawin nyo yun. May naisulat ba kayo sa paper nyo? Yeah. Okay. Okay. Finish or not finish? So may nasulat sa papel? Mga na-observe ninyo, na-interpret ninyo? Okay, time to study na. Thank you for pinalipat ko eh. Kasi plano yata nung mga umalis. So hindi sila ngayon umalis dahil inilipat ko si Stella sa table nila. Nagpaalam, magko-coffee break na lang daw muna sila. Babalik after daw ng seat work. Kanya-kanyang diskarte yan pero magulang talaga. Na paghahalata eh. Kaya nga parents eh. Mautak, magulang. Okay. Sige. Naalala nyo pa ba yung inaral natin with regards to observation, interpretation? Doon pa lang tayo kasi yun yung tinapos natin last time. And then later, we will be studying about application. Pinakamadali ang application eh. Pero bago natin puntahan yung Romans 12, ibibigay ko muna kung paano ko inaral yung sa ating passage sa Luke chapter 8 tsaka Luke chapter 9. Para at least nakikita nyo yung flow. So una-una is content. Kailangan nyo makuha yung content. So ibig sabihin, if you're going to study the whole book of Luke, it's all about Jesus Christ. That He is the Son of God, that He is the Messiah, that we are to know Him. Siyempre ngayon, i-contextualize natin siya sa chapter 8. Sa chapter 8, kung ating titignan, mag-start tayo with this one. So soon afterward, transition eh. So coming from chapter 7, natapos na yung story doon. Kaya dito, soon afterward, so another setting yan. Mahalaga na makita nyo yun palagi. So from that, makikita natin, hindi ko na i-explain yung iba. So may parable of the sower dito. Yung tuon ng parable of the sower is about what? Sa tingin ninyo? Sa tingin niyo, yung parable of the sower, ano yung madalas na nakikita nyo? Diyan na nga oh. Okay. So, yung kailangan nyo makita, yung mag-observe kayo, ano yung paulit-ulit na word. Normally, may makikita kayo palagi. So, ibig sabihin, si Jesus Christ, nung kanya itong sinabi, importante yung hearing. Okay, kaya nga dito pala, those who are, he who has ears to hear, let him hear.
And then sasabihin ulit yan dito. And hearing, they may not understand. And then who have heard the word. So paulit-ulit. So ibig sabihin, importante for a person to come to faith it's not by being an example only. So ibig sabihin, ang gospel is something that should be heard. Okay? Kaya nga, faith comes from, okay, so makikita natin, ang Bible, isa lang yan eh. Hindi siya pwede, kaya nga minsan, alam mo, hindi ko naman kailangan mag-share. Papakita ko na lang. Talaga lang ha. So, hindi yun biblical. Okay? So, dito makikita natin yung importance ng hearing. Kaya dito sabi nga, even dun sa parable na of the lamp, sabi doon, take care then how you hear. And then, dito in-explain niya na kung paano i-apply. Okay? Sino ba daw yung mother and brothers ni Jesus Christ? Sino daw yung may relationship sa Kanya? Yung mga nakapakinig. Those who hear the word of God and do it. Okay? So, dito clear yun. And then, dito ngayon, biglang magkakaroon ng transition. Okay? One day, he got into a boat with his disciples and he said to them, let us go across to the other side. Okay? So, ano yung story dito? Jesus and the storm. Kung makikita natin from verse 22, sunod-sunod na miracles. Miracle, miracle, miracle dito. Miracle pagbalik niya, miracle pa rin. Nagpagaling siya, miracle pa rin. So, puro miracle yan up to the end of it. Puro miracle. So, ano ibig sabihin ng miracle in context sa gospel? Because Jesus is the Messiah. He is proving himself that he is the promised Messiah given to us by God in the Old Testament. So lahat ng mga miracles na ito ay pinapakita na si Jesus yung Messiah at kung ano yung kanyang, naalala niyo yung context ko dito? Authority. Authority over nature, authority over the demons, authority over sickness and death. Okay? So yung pinakahuli pa nga niya dito ay death. Hindi, ako may authority over death. I can give life. And then after that, tuloy-tuloy pa rin ito. So after dito ng authority, pinapakilala si Kristo, chapter 9 may bago ulit na story. Mag-shift ulit. And then he called the 12 together. For what purpose? Yung calling of the 12 at giving of power and authority. To proclaim the gospel, Jesus Christ. So hindi pa rin tayo nawawala dito. Nagpapakilala dito si Jesus Christ. Dito ngayon, papakilala si Jesus Christ with the 12 disciples. And then pagdating dito, ito nakakatawa nung inaaral ko ito. Kasi, biglang meron nito. Confused si Herod, yung inaaral natin kanina. And then, ito dapat, preaching the gospel, they departed, went through the villages, preaching the gospel, healing everywhere. And on their return, the apostles told him, sana yun. Pero bakit kaya pinasok ito? Kasi nga, nagpapakilala pa rin si Jesus Christ. Kasi kahit si Herod, nagtataka siya kung sino ito. Okay? Confused siya eh. So dito, yung inaral natin kanina, yung, bisan kasi na-isolate yung feeding of the 5,000 eh. Parang, ito lang yung story dito. No. Feeding of the 5,000 is about Jesus Christ. It's not about the miracle itself. It's about Jesus Christ revealing Himself to us na I am God. I am powerful. I can change yung food na ito. Kaya kong paramihin siya. So, papakilala, confused sila, hindi nila kilala. Ito, kung karugtong neto ito, magkikwento sana sila about the ministry here. And then after dito, nung matapos na tayo doon sa 12 basket, ngayon natuloy na yung prayer ni Jesus Christ. Kasi dapat magkapahinga siya. Okay, sa 18. So it happened, as he was praying alone, the disciples with him, and he asked them, why do the crowds say, and he asked them, tinanong niya ngayon mga disciples niya, who do the crowds say that I am? Kasi confused si Herod, yung mga tao confused din. Bakit sila confused? Kasi dito sinabi na. Sabi nila, si John the Baptist. Sabi nila, si Elijah. O kaya yung prophets of old. So, maraming mga haka-haka. Ngayon, tatanungin niya ngayon, kayo ba, anong pananaw niyo? Patungkol sa akin. Kayo na malapit na sa akin ng mga disciples. But, who do you say that I am? At in the end, sabi dito sa verse 20, sabi ni Peter, the Christ of God. He is the Messiah, the one sent by God. Okay? And then dito binigay yung strictly na
Huwag mo yung ipagkasabi pa muna yan, at naituro ko na to last time, kasi ang kailangan nilang makilala is not that He is a healer, He is a miracle worker, hindi yun yung tuon ni Jesus Christ na makilala siya. Ang nais ng ating Panginoon, makilala siya bilang the Son of Man, suffering, okay, rejected, be killed, and on the third day, be raised. Yun yung pinakapunto ni Jesus Christ na dapat maalala sa Kanya, na siya nag-sacrifice ng Kanyang life para sa ating lahat upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, the story itself, kung makikita natin, yun yung content. We are to know the content. Ano yung buong pangyayari? Paano natin siya i-interpret with this situation? Okay. So, ready na tayo? Punta na tayo dun sa ating aaralin. So, pinakita ko lang ito para magkaroon kayo ng idea how we go through the passage. And ngayon, Romans chapter 12 tayo. So, kung may Bibles kayo. Okay. So, therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Okay. So, ano yung unang-una nyo napansin doon sa passage natin? Okay, therefore. Okay, anong linya ng therefore dito? Anong tinutuon ng therefore ninyo? Context. Okay, bakit context? Okay, Romans chapter 1 to? Okay, so check. Okay. So importante yung therefore. Kasi that is the context. Kasi para maintindihan natin, tandaan natin nung nag-therefore dito, si Paul, may pinanggalingan siya from chapter 11. Pinaka-closest context niya is chapter 11. Ano yung pinaka-paulit, ano yung at least may repeating word sa chapter 11 na makikita ninyo? Anong word dito yon? Sa chapter 11, yung inulit na word. Kung paano ka naging Christian, chapter 11. Ano daw yung na-receive mo? Mercy. Okay. Kaya binanggit dito ni Paul, by the mercies of God. Kasi yun yung context Titignan natin kung saan siya nanggagaling. So yung therefore is coming from chapter 1 to chapter 11. Siyempre, kung aaralin nyo actually yung Bible, if you want to teach it, kailangan nyo makita yung whole context. Hindi kayo pwedeng, start ako ng chapter 12, okay na yun. Hindi, dapat alam nyo kung ano yung mga nangyari sa Romans chapter 1 to chapter 11. Okay? So, hindi na natin pupuntahan yon. Ano yon? Kulang yung oras. Sayang daw, sabi ni Brother Edwin, kung alam lang daw niya, na-explain din daw niya yung 1 to 11 para sa ating lahat. Tama naman yon. So, ibig sabihin, ang laki ng chunk na nangyari dito, chapter 1 to 11, meron nga yung sinasabi si Paul. Ang chapter 12, ano ang chapter 12? Sa inyo, kapag i-scan lang ninyo yung chapter 12, about what ang chapter 12? Ano na yan? Nasa part na ng ano yan? Application, di ba? Bakit application yung chapter 12? Ano yung mga palatandaan na application siya? Dahil puro na siya commands. Okay, chapter 12, dito na naglabasan yung mga commands. Sige nga, bigyan niyo ako ng mga commands. Okay, present. Okay, ano pa? Baliban doon sa inaral natin verse 1 and 2. Ano pa yung mga commands sa chapter 12? Marami dyan. Do not be conformed. Ano pa? Okay, be transformed. Maliban sa 1 and 2, lagpasan nyo na yung 1 and 2, ano pa yung ibang commands? Let love be, okay, genuine. Abhor what is evil. Sunod-sunod yan, Diba? Love one another. Do not be slothful. Rejoice in hope. Contribute to the needs. Bless those who persecute you. Rejoice. Live in harmony.
Do not be. So, ibig sabihin, yung buong chapter 12, puro yan commands. Kasi, sa chapter 1 to 11, ano yung ini-establish doon ni Paul? Doctrines. Okay, doctrines yan. Ano ba ang, sunod-sunod na puro doctrines yan. Okay, so hindi na natin dadaanan yun, may idea na kayo. So, ibig sabihin, after doctrines, after the truth, after the gospel, ngayon natanggap nyo na yung mercies ni God. Therefore, Christian na kayo ngayon, and then, ano yung susunod na word? So, yung therefore is context, sabi nyo, ano yung susunod? Ano susunod na word na importante? Okay, anong ibig sabihin ng I urge you? Anong pinopoint out ng I urge you? Galing yun, hindi nyo na pala kailangan ako eh. Praise God, di ba? Ano ibig sabihin ng I urge you? Anong itinuturo nito? Ini-encourage ba? Ano pa? Okay, hindi kayat. Pinipilit. I urge you. Ano daw? Sorry, bingi ako eh. Ano? So, ipakinggan natin si Kyla. Pagbigyan natin si Kyla, malay mo tama yan. Bigyan natin ng chance. Palagi na lang si Kyla pinag-iinit. Force with love. Force with love. Okay. Wala nang problema doon. Okay, sige. Ano pa? Mamaya, titignan natin yon. Pupunta tayo sa consultation mamaya. I urge you. Ibig sabihin, ito ay hindi lang command, pero pinapakita yung importance nito. Okay? So this is something urgent. Okay? It's an advice, but yeah, yon. Kaya urgent. Okay. So, therefore, I urge you, and then yung susunod. Okay. So, yung I urge you is coming from the content. Okay, yung I urge you. Part yun ng whole concept doon sa passage na yun para makita lang natin bahagi ito at importante ito. Okay? I urge you, sino yung binibigay, sino yung ina-urge? Sino yung sinasabihan ng urgent na kailangan yung gawin? Brethren. Okay? Mga believers. So, ibig sabihin, ang pwede lang tumanggap na itong command na ito ay mga believers. It's not for non-believers. So, huwag niyo sasabihin sa mga non-believers, sabi sa Bible, present your bodies as a living. They cannot do that. They cannot. Okay? Hindi nila magagawa yun. Kasi ang focus nito, brethren, mga kapatiran lamang. And then, ano susunod? By the mercies of God. Okay? Ano ibig sabihin ng by the mercies? Okay? It is the grace of God. Okay? Dahil kinaawaan tayo ng ating Panginoong Diyos. So, ang point dito, sabi nga ni Hendrickson, on the basis of what God has done for you, I want you to do something. Because you are a recipient of God's mercy, this is what you are to do. Okay, yun yung pinopoint out niya dito. By the mercies of God. Hindi nyo ba nakikita na puro mercy ang natanggap natin sa Panginoon? Kung ano ba ibig sabihin ng mercy? Paano nyo i-explain yung awa na natanggap ninyo? Dapat hindi yan yung matanggap mo eh. Di ba? Hindi mo deserve. Okay? Undeserving tayo sa mercies ni God. Dapat ito yung dapat mo matanggap. Pero out of His mercy, di ba, ang ganda, no? As a Christian, kung mabibigyan nyo to ng understanding talaga, itong isa sa puso ninyo, hindi tayo karapat dapat sa kahit na ano, pero natanggap nyo yung pinakamagandang biyaya ng ating Panginoon, matanggap yung awa niya.
Kinaawaan niya tayo dahil tayo, sa totoo lang, kaawa-awa ba tayo? Diba? Kaawa-awa tayo dahil wala tayong pag-asa talaga eh. Dapat diretso na tayo ng impyerno. Okay. And then, after natin ngayon makita ito, yung mercies of God, sunod-sunod na ngayon dito, ano yung ngayon yung nais ng Panginoon o ang nais ng Diyos sa atin? Nais ni Paul. Dahil si Paul yung nagsulat na ito eh. But syempre ni God. Okay. To present. Present. Okay. Huwag tayo maging kaila thinking. Okay. To present. Okay. Actually, siya yung pinaka-main verb dito sa 1 and 2. So, ibig sabihin, dahil naging Christian ka na, natanggap mo yung mercies ng ating Panginoon, ang kailangan mong gawin ay to present. Doon muna tayo sa present. Ano yung mga gamitin natin ngayon yung comparison. Yung word na present. May nahanap kayong word na present in other scriptures para at least magkaroon tayo ng mas clear. Hindi, passage. Passage. Anong passage? Romans 6:13. Sige, nandito yan. Kasama yan. Okay? Anong sabi doon? Pwedeng, sabi sa Romans 6:13, ginamit din yung same word na Greek na present. Do not go on to present, nahirapan tuloy ako. And do not go on presenting the members of your body to sin as instruments of unrighteousness, but present yourselves to God as those alive from the dead, and your members as instruments of instruments of righteousness to God. Okay? Ito kasi yung passage nung kay Henriksen. Nasby yan. Okay? So, dito, makikita natin, malapit yung pagkakagamit. Present yourselves to God. Either, anong klaseng presentation ito sa Panginoon? Either you present it, kasi may dito, sa passage na ito, may option eh. Dati, saan natin pinipresent yung body natin? Unrighteousness. Ngayon, sabi niya, dahil Christian na kayo, you are to present yourselves to God as those alive. Hindi na tayo patay. Dati dead in our trespasses tayo. Kaya nga kung makikita ninyo yung mga wording, especially kay Paul, palaging connected yan sa iba niya mga letters. Okay? Those alive from the dead and your members as instruments of righteousness to God. So ipipresent natin either to sin or to God. Okay, to God, dapat natin siya ipipresent na to righteousness, not in unrighteousness. So makikita natin, kung babalikan natin yung ating passage dito, yun yung pino-point out ni Paul dito. The same then, you are to present it. Okay, later on makikita, meron pa kayong passage na nakita na word na present. Okay, 6:19. Okay? Nakita ko din yun. Pero puntahan natin Luke 2:22. Okay? Kasi ginamit ito sa Gospels. Maganda din dito yung kanina to ina-apply. Sino yung present dito kay Lord? Sa Luke 2:22. See? Okay, so si Jesus Christ din, i-present din siya ng parents niya to the Lord. Okay? So, yung context nito, the same din. Kung tayo ipipresent natin yung sarili natin, katulad din ng ating Panginoong Jesus, ipresent din siya sa ating Panginoong Diyos. Okay? Not only that, even in Ephesians, yun din yung ginamit dito, in application naman para sa husbands and wives. Ano daw yung trabaho dito ng husband para sa kanyang wife? To present to himself the church in all her. So, ang husband, kailangan niyang i-present yung kanyang wife to the Lord dahil yun yung kanyang responsibility. So, ipipresent ko. Okay? Another passage is Colossians 1:28.
Okay? And we proclaim Christ, admonishing every man and teaching every man with all wisdom, that we may present every man complete in Christ. So yun yung target ni Paul sa kanyang ministry. That everyone, maipresent niya ang bawat mananampalataya kay Kristo Jesus ng kumpleto. Makabigat, ano? So ako din, dapat ganun. Ito din yung dapat na goal ko. That I may present every one of you complete in Christ. Kasi yun yung responsibility na meron din ako. Okay? Malinaw yung paggamit ng mga passages na ito? O hindi malinaw? Bakit, Brother Jay, kailangan natin tumingin ng ibang passages? Parang kunyari, yung miracle kanina. Anong passage yung ginamit ko na merong miracle in the Old Testament? Na pwedeng gawin eh. Even without Christ eh. Yung sa 2 Kings, di ba? Nagpakain din, may dumating na lalaki, nagpakain siya, sabi niya doon sa tauhan, sa kasama ni Elijah, ipakain mo lang yan sa mga tao. And then, naparami din yung pagkain. They were able to produce more doon sa pagkain na yon. So, ibig sabihin, when we go through passages na pinapakita sa atin ngayon kung tama yung context natin, and siyempre, kunyari doon, sasabihan ko, alam mo, hindi ito nakita. Hindi ito kahit kailan, hindi nyo nakita yung miracle ng feeding ng maraming tao, kundi dito lang. Magiging lying ako noon. Kasi meron sa second Kings na nangyari din. So, importante na kailangan natin i-check din actually yung comparison. Meron din bang same incident? Itong word na ito ba, dahil main word siya, paano ba siya ginamit in the New Testament ni Paul o ng iba pang mga writers? So in the New Testament, may presentation, palaging pinipresent. Importante yung pag-present. Okay? So after that, kasi siya yung pinaka main verb natin. Teka lang, may nahanap ako dito sa sinabi ni sinabi ni Hendrickson. Ano ibig sabihin ulit ng present? Offer. Ano pa? To give. Okay. Basahin ko lang yung sinabi ni Hendrickson. The word present is a key term and we need to make an effort to understand it. Actually, it is a technical term. It was used of the presentation of a sacrifice to God in the Old Testament temples. It has the idea of giving something over to another, to relinquish one's grip on it. To present something means you can't give it and then later take it back. There is an element of decisiveness involved. So when you present yourself, full decision ka na, hindi, Lord, because of what you have done for me in Christ and what you have shown me in your character, that you have given me your mercy, I am decisively presenting my body to you. Hindi na ito akin. Sa iyo na ito. Okay? So yun yung makagandahan naman kung i-apply natin dito yung consultation. Ibig sabihin kasi ng consultation, naaral mo na ito, ano pa yung mga kailangan kong matutunan? So kapag kunyari, pinuntahan ko ito, I'm consulting yung book dito ni Hendrickson, ganun yung kanyang pagkaka-explain. So may idea tayo about presenting ourselves to God, pero nandun na mga yun, dahil syempre mas scholar itong mga ito, mga doctorate itong mga ito, inaral talaga yung biblical language. Sinasabi dito, additional point na kailangan natin malaman is yung decisiveness. When we present, we don't pull it back. Ay, di, ayoko na. Walang bawian. Kaya nga, ang isang Christian, magpapatuloy siya sa church. Hindi mo siya babawiin na I'm offering myself to you, Lord. Siyempre, yung offering na yun is part ng presenting yourself is to the church. Kasi ito yung in-establish ni God. Bakit ito yung in-establish ni God? Because this is the body of Christ. So magdudugtong-duktong ngayon lahat ng mga doktrina natin. Kung ano ang church, body, then I have to present it to the church. I have to present it to Christ. I have to give myself to His work. Okay? So,
Ngayon, after ng to present, ano daw yung ipipresent natin? Okay, okay. Your bodies, hindi ko pala nalagyan ng underline yung your bodies as a living sacrifice. So, pagka sinabing bodies, ano? Ano na? Diyan kayo magaling. Agibis. Okay, pagka sinabing bodies, buong pagkatao natin. Okay, everything about us. Okay? Sabi dito, what is the body? A word study reveals that it stands for the total person or the total being. Yung total being natin, bibigay natin to kay God. Okay? Kaya nga, ano yung sabi ko kanina sa 1 Corinthians ba yun? We are not of our selves. We are bought with a price. So we are to offer our bodies. Ano ba yung sabi ko kanina? Nagkabaliktad-baliktad na tayo, no? Holy. Yung holy. Okay? So we are to offer our body as holy before the Lord. Okay? Not ano mo? 1 Corinthians. Okay. You are not your own. You were bought with a price. So glorify God with your bodies. Okay? So ibig sabihin yung body natin hindi na ito sa atin. This is to be offered to God. Okay? So malinaw na tayo doon. Ano naman yung ibig sabihin ng bodies a living and holy sacrifice? Normally, kapag sinabi nating sacrifice, dapat patay. Pero dito sinasabi ni Paul, iba. Living. Okay? Bakit kaya living? Because before we were dead, now we are alive in Christ. So now we are alive in Christ, then we are to offer our bodies living and holy. Okay? Holy. Ano ibig sabihin ng holy? Separate. Separate from sin. So ibig sabihin, we are to present our bodies to God, okay? Living, because we are alive in Him, in Christ. Holy, because we are already separated, we are already justified, we are already cleansed from our sins as a sacrifice. Ano ibig sabihin ng sacrifice? Ano daw sabi ni Ano yung sabi niya, Sheila? Minsan pag may mga training ako, hindi ko sasabihin kay Kyla na may training. The joke lang. Okay, so we are to offer our bodies a living and holy sacrifice. Something that is alive, something that we are following Him, obeying Him, submitted to Him as a sacrifice. Ano ba yung ginagawa before? Dito na tayo papasok sa culture eh. Ano yung sacrifice before? O, isa. Sige, yung grupo dito ng mga matatanda. Sorry, Sister, Stella. Okay. Ano ba yung animal sacrifice before? Without blemish. Tama naman. Okay, ano pa? Meron sa likod. Any idea sa likod? Kasali din yung sa likod, ha? Lumipat kasi si Sheila, eh.
Nilaglag kayo sa likod. Kanina nandiyan si Sila sa inyo eh. Si Jonathan. Okay. Sabi dito, ni Henriksen, we need to notice several things about the presentation of our bodies to God. First, we are presenting a living sacrifice. That's a contradiction in terms, except in the spiritual realm. You see, we're not talking about offering a dead body, but a very alive body. It is to be sacrificed to God. And it must be both holy and acceptable. Okay? So pag in-offer natin ito, ano yung naaalala ninyo doon sa sacrifice in the Old Testament? Kailangan blameless, dapat wala siyang spot or wrinkle o kahit na ano, walang defect. Kasi mahalaga na makita natin ito because they are Jews, yun yung napipicture nila. Okay? Kailangan ko pala i-present yung aking sarili sa Panginoon, holy, living and holy sacrifice. So, ibig sabihin, as I present myself, dapat conscious ako with my walk with the Lord. Okay, so every day, if I am to offer myself as a living and holy sacrifice to God, then I have to daily walk in holiness sa Panginoon. Kasi kapag holy and living and holy sacrifice, baka dito dahil natatapakan ko. Ayun. Okay? Acceptable to God. Ano ba yung acceptable kay God? Unblemished. Okay? So, importante yung part na makita natin, okay, if I am to present my body, if I have decided to truly offer myself to God, then I should be decisive in terms of holiness. Hindi kayo pwedeng mamuhay na ngayon talaga sa kasalanan. Kasi kung may decision tayo at na-receive natin yung mercies at yung buong doctrine from chapter 1 to 11, sa lahat ng kagandahan ng ginawa ng Diyos para sa atin, dapat maging decisive din tayo with our holy living. Hindi natin dapat parang binabaliwala ang kasalanan. Kung kunyari daw, lahat naman tayo nagkakasala pa rin. I do believe na wala naman magiging perfect sa atin. Pero meron na tayong awareness. Wait, hindi ito dapat magpatuloy. Kailangan ko itong palitan, yung mga kasalanan kong inilalakad before, kailangan ko ngayon lumakad ng tama dahil ang laki ng ginawa sa akin ni God at ako ngayon, I'm presenting my body to God, dapat holy ito sa aking Panginoong Diyos. Malinaw? So, ibig sabihin, dapat seryoso tayo sa ating lakad. Hindi tayo yung parang Christian na parang okay lang. Okay, may kasalanan, okay lang. Naging tamad ako ngayon, okay lang. Hindi, dapat maging conscious tayo on how we live our lives. Kung dati ganito tayo, dapat palitan natin ito. Kung dati magagalitin kayo, tanggalin niyo yun. Pag nagagalit kayo, magkaroon dapat kayo kaagad ng conscience na, teka lang, hindi ako dapat nagagalit. Hindi dapat ganito yung aking, kung pangit yung pananalita nyo dati, dapat conscious na kayo ngayon doon. Kasi ino-offer ko yung aking buhay sa Panginoon. Kung meron man akong iaalay sa Panginoon, and then after neto, acceptable to God, kasi kailangan acceptable yung ating pag-present sa ating Panginoong Diyos So, magiging acceptable tayo, hindi tayo magiging perfect, paano tayo magiging acceptable sa Panginoon despite of our weaknesses and sin? Sabi sa 1 John 1:9, kailangan mag-confess tayo palagi. Doon lang nababalik yung ating tamang relationship kay God. If we confess of our sins and He will cleanse us from all our unrighteousness. Kaya nga, the Christian life is a life of repentance. Para maging acceptable tayo palagi. Hindi tayo pwedeng magmayabang. Kung may kasalanan tayong pakumbaba lang tayo, aminin natin ito,
at ilapit natin sa Panginoon dahil tayo kanyang patatawarin. Okay? Which is your spiritual? Ano ibig sabihin nito? Paano nyo to inaral? Ano yan? Hindi na kayo umabot doon. Sinong may umabot dito? Baka meron umabot dito sa inyo. Sa last part. Wala na? Si Sheila daw. Kung si Sheila, siyempre sila Jonathan din sa likod. Kasama nyo yan si Sheila doon eh. Wala kang sagot dyan. Okay. So, basahin ko yung sinabi ni Hendrickson. Sabi niya, Paul gives a conclusion about doing this in the expression, which is your spiritual service of worship. What does that convey? It shows the expectation that presenting ourselves to God is really the least we could do. The most logical thing we could do in light of what He has done for us. Ito lang yung magagawa natin. Spiritual service to God. Wala tayong magagawa pang higit pa dahil ito lang yung pwede nating gawin. Ang lumakad araw-araw na ipinipresent yung ating katawan in holiness to God. So, ibig sabihin, decisive tayo na tayo lalakad araw-araw ng may kabanalan. Kung tayo magiging perfect, sabi ko nga, 1 John 1:9, repent tayo, confess natin yung sin natin, and then patuloy tayo lumakad in holiness. Out of the goodness, mercies, grace ni God sa atin, ito yung araw-araw natin na dapat lakad sa harapan ng Panginoon. Sino umabot ng verse 2? Kasi after ng verse 2, ano susunod? Yung umabot ng verse 2 dyan, si Sister Diana. Okay, naunahan pa kayo ni Sister Diana. Yan. Umabot ka ng hindi mo alam. At buti na lang nakita ni Sister Yvonne. Si Yvonne na nakakaalam. Sister Yvonne, ano yung naaral niyo dito? Sa grupo niyo dyan? Okay. Ano yung tingin yung importance nito? Okay. Okay. Ano yung siyempre, conform yung importanteng word, ano? Ano ibig sabihin nito? Do not. Negative term siya. Okay? Importante yun. Do not be conformed. Ano ibig sabihin ng conform? So, nandito tayo sa consultation ngayon kasi importante yung word na conform. Alam na natin yung mundo. Yung mundo is yung kung paano yung mundo tumatakbo. Okay? Yung conform, ano ibig sabihin ng conform? Huwag tayo makiayon or anything, ano? Okay. Tama lahat ng sinasabi niyo, pero may magandang explanation si Hendrickson. Sabi niya, if we look up conform in a Bible dictionary, we discover that it has the idea of pouring something into a mold. Okay, kaya yung kagandahan ng consultation. Okay? Perhaps you're familiar with the process of dissolving a box of Jell-O in some boiling water and pouring it into a Jell-O mold. When it cools, it retains the shape of the mold. Okay, so yun yung conform. So yung kanyang illustration dito is like a Jell-O. Huwag tayo maging katulad ng ganito, na ma-conform tayo, ma-mold. Kung ano yung mundo, huwag tayo magpa-mold doon. Okay? So it gives a better picture, di ba? Kaya nga maganda na meron tayong consultation. Kaya maganda may commentary. Okay? After that, ano yung susunod na napaka-importanting word? But. Ano yung ibig sabihin ng but? Contrast. Okay, so yan na yung contrast. Huwag ka negative to, itong phrase na ito, negative ito. Ngayon magpapalit tayo, may contrast. Okay? But be, okay, ano yung transform?
Medyo bilisan na natin, 2:40 na. Ano yun? Sige, ayun si Sister Nene. Pakinggan natin si Sister Nene. Nagka-transform to eh. Ano? From your... Hindi ako marunong sign language eh. From your... Okay. So gusto mo lang may ganun-ganon. Very expressive eh. Pickleball! So yung alternative to conforming to the world's pattern is to be transformed. That too is a grabbing term. Sabi dito, it actually indicates a metamorphosis. Alam niyo metamorphosis? From a, hindi dog. Ano ka metamorphosis dog? Butterfly, puppy yun, di ba? Puppy yun. Okay. A complete makeover. It's like a little caterpillar that builds itself a cocoon. After a time, it begins to wiggle and gradually work its way out, revealing a completely changed form as a butterfly. Okay? So, ibig sabihin, may transformation. Okay? Transform by, paano tayo matatransform? Paano yung renewing of mind? Alam niyo na naman tayo. Ano yung renewing of mind? Ano yung gamit dito? Ano yung kailangan nating gamitin para ma-renew yung mind? The Word of God. Okay, nakukuha niyo na. Tapusin na natin to. Okay, yung purpose is, so pag natatransform tayo with the Word of God, meron neto. So that, purpose result, you may, dati kasi hindi natin, alam nyo ba, nung unbeliever kayo, hindi nyo alam yung will ni God? Diba, hindi natin alam. Wala nakakaalam ng will ni God. So, nung naging Christian tayo, payo sa atin ni Paul, do not be conformed with the world, iwan mo na yung dati mo nakaraan, mabago ka na ngayon sa katotohanan ng salita ng Panginoon upang malaman mo kung ano yung will ni God. So ngayon tayong Christian, alam na natin dapat at lumalago tayo ngayon sa will ni God. Parang katulad nung meron akong kinaunsilan na unbeliever, may mga kinakaunsilan ako ngayon eh. Sunod-sunod to puro mga unbeliever. Mag-asawa sila kinaunsilan ko. Nakakalungkot kasi hindi talaga nila alam yung will ni God for their marriage. Hindi nila alam eh. Siyempre, sabihin, hindi nyo alam yun bilang mag-asawa. Siyempre, unbeliever sila. Siyempre, in-explain ko sa kanila ngayon, yung Genesis chapter 3, kung bakit ganito yung situation ninyo at kung ano yung kailangan ninyo. At ngayon, kapag nalaman mo na ang buhay mo ngayon ay hindi para sa sarili mo o maging para sa asawa mo, para ito sa Panginoon, susundin mo ngayon ng Panginoon dahil ito yung will niya. Parang kung kunyari, sabi ko nga doon sa babae, kasama ko si Del nung nagka-counsel ako sa kanya, sabi ko sa kanya, hindi na naka-depend yung pagkapakita mo ng love sa asawa mo dahil nag-reciprocate siya ng love sa'yo. Ang kailangan mo, ipakita mo yung love mo, submission mo sa husband mo dahil ito yung will ni God. Despite of not receiving o walang reciprocation ng love. Tama ba? Hindi nyo alam din? So, ibig sabihin, kailangan kong gawin yung responsibility not because may reciprocating love ako, kung hindi, ito yung kautasan ng Panginoon dahil ang piniplease natin, sino ba talaga yung piniplease natin? Yung asawa ba natin o ang Panginoon? Ang Panginoon dahil may command siya para sa atin. So, ibig sabihin, for me, kahit hindi mag-submit si Del, kailangan ko pa rin siyang mahalin. Hindi tayo naghahanap ng reciprocal love. O dapat may balikan ito. Hindi. Ano daw? Ano daw, Sister Mel? Sinasabi ng asawa mo? Ano daw?
Nagulat kayo na asawa mo siya? Okay. So, ang kagandahan nito, in application for that, now we know the will of God. We don't do it for the sake of receiving something back. We do it because this is the will of God and this will glorify God. Despite of wala akong ma-receive na kahit. And that is applicable to a lot of things, hindi lang sa husbands and wife na relationship. Alam na natin yung will ni God, ito ngayon yung gagawin natin. Ang gagawin lang natin ngayon palagi, dahil tinatransform ako, tinatransform pa rin ba kayo hanggang ngayon? Siyempre, ongoing ito. At tinatransform yung mind natin para malaman natin yung will ni God. Ano ba yung will ni God? Ang will ni God palaging okay. So may basihan tayo ng will ni God. So tatanungin niyo ako, Brother Jay, ano yung will ni God? Always that is always good for us, which is in accordance to God's will for us, which is acceptable. Ano ba, Brother Jay, yung will ni God sa akin? Siyempre, yung acceptable kay God. Ano ba yung acceptable kay God? Hindi siya, parang kunyari, Brother Jay, ano ba yung will ni God sa akin? Plano ko kasi mag-abroad, pero walang church doon sa pupuntahan ko na pagkatrabahuhan. So, hindi siya good for you, hindi din siya acceptable kay God. Of course, hindi yun. So may basis tayo palagi ngayon kung ano yung will ni God para sa ating lahat. Malinaw? Nakuha nyo? So na-interpret nyo? Tama naman, di ba? Tama yung interpretation nyo, no? Sige. Dadagdagan natin ngayon ito ng tapusin natin dito. Actually, hindi ko naman kayo pinipigilan umuwi. Joke lamang po yun. Okay. Ito, importante ito. Hindi ko naman ito nire-require sa inyo. Pero kung gusto niyo talaga ng serious study, so ito yung hindi ko na sinama, no? Transliterated na ito. Hindi naman. Okay. Sama ko yung Greek word. So may Greek word na siya. Ito yung wait. Sandali lang tayo dito. Present. Verb, aorist, active, infinitive. Pagka sinabing aorist tense siya, something that was done before, ongoing until now. So, ibig sabihin, meron kang na-receive before, dapat patuloy mo ngayong pinipresent yung sarili mo. Kasi aorist tense siya. Yun yung aorist tense. Okay? Ano yung binubulong mo kay Colin? Ano sinasabi mo? Huwag ka maniwala dyan? Hindi tinuro sa English subject ninyo. Okay. So, Greek kasi ito. Sa Greek kasi merong, ito yung aorist ito yung aorist. Andito. Baka hindi nyo makita. Okay. So yung present, yung pag-present natin, dahil may ginawa na si God, it should be ongoing. Something done before, ongoing until now. Okay. So, conformed. Teka lang, meron pa bang iba? Do not be conformed. Present tense, ikaw yung dapat. May actions kang ginagawa kasi present tense siya. Okay? Kabaliktaran actually ng transformed, pagka sinabing transformed, present passive. Ano ibig sabihin ng present passive? Imperative. Command siya. Pagka sinabing passive, hindi tayo yun. Sino ang nag-transform ngayon sa atin? Si God. Okay? Through the renewal of our mind, which is the Word of God. So, ibig sabihin, yung transformation natin, because that we are in Christ right now, ang Diyos din ang siyang magbabago sa atin. Pero kailangan natin, sabi nga, actually, hindi ko lang po saan niya nakuha yun. Pero ang sabi ni Henriksen, this is passive, this is active daw, yung renewal. So may part tayo na dapat tayo na nagbabasa palagi ng salita ng Panginoon. Malinaw? So in Greek, kapag inaral natin siya in Greek,
mabibigyan tayo actually ng iba pang mga details na kailangan natin malaman. Kasi kung kukunin lang natin siya sa English word, wala yung mga yan. Kung paano natin siya may apply. Okay? Malinaw? So kung gusto nyo, actually meron free na logos, pero I'm not requiring yun. Hindi nyo na kailangan yan. Pero pinapakita ko lang sa inyo na meron mga application na pwedeng makatulong sa inyong lahat. Okay? Malinaw? Tapos na tayo? Ano yan? Yung mga numbers, ito ay lunida, ito ay strong. Greek number siya para meron siyang definition. And pagka pinindot ko itong 23, magbibigay siya ngayon ng definition. Markers of result. So kung kunyari daw mercies, bigyan ko ng definition ng mercies. Ito yung to show mercy and concern with the implication of sensitivity and compassion. Ayun. So yung mga numbers niya sa baba, yung sa cross-reference. So, kailangan mo dyan concordance. Concordance. So, next week, papakita ko sa inyo yung mga materials. Meron din online na concordance. Meron tayo dito, hindi nyo lang pinapansin. Okay, so tapos na tayo dito sa logos. Okay. 5 minutes break. And then tapusin na natin yung last part natin.